Naya ka kagad ay. Isang karamdaman na mahigit 1 taong ko nang iniinda sa likod ng mga ginagawa kong pagtulong sa araw-araw. Ay binabaliwala ko lang ang karamdaman kong ito. Sabi na mo, balo ako ng maaga nito. Nakakatulala yung mga ganitong pangyayari. At sa pangyayari nga na ito, dito ko mas nalalaman ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili. Kapag ka may oras, laging ganun lang yung sagot ko. Kapag ka may oras, sige, paglalaanan ko ng oras yung sarili ko kapag may oras. Pero dumadating talaga yung time na sobrang busy talaga hanggang sa nakakalimutan ko na, binabaliwala ko na lang. Guys, good day po sa lahat. At muli welcome back dito sa ating channel. At for today's video guys, ay samahan nyo kami kasi ngayon po ay paglalaanan muna namin ng konting pansin yung aming mga sarili. Kasi nga, ako po sa totoo lang, naglabas ako dati ng video. Hindi ko alam kung sa channel ko o sa channel ni Commander yun. Pero almost 1 year ago na yata yun. O mag 1 year. Na nung nagpa-check up ako dati na may mga lumalabas sa katawan ko na mga akala mo kinalmot ng kuko na mahaba na hindi mo maintindihan. So sobrang katay sa buong katawan ko yun. Pina-check up ko na to dati sa dermatologist. Di na sabi sobrang nagiging active daw yung skin ko. Napaka-rare daw ng ganitong sitwasyon, di ko alam. Pero yung nireseta nila sa akin gamot, kapag ka iniinom ko, nawawala siya in 2 days. Pero after noon, babalik na naman. So paulit-ulit lang. Kaya sabi ko, nag-worry din ako na sabi ko baka mamaya meron na akong problema sa kidney. Kaya ngayong araw ay mag-aano muna kami, magpapa-check up muna ako. Kasi ko muna yung sarili ko kasi paano tayo makakatulong kapag may sakit na tayo, 'di ba? Kaya ngayon, ito muna ang priority ko. Pero after nito, kung may oras pa, mag-vlog kami, mag-mission pa rin kami kahit na ganito. Then si Rans, magpapa-x-ray din ngayon, sasabay na namin. Sobra kasi guys, hirap, sobrang pahirap talaga. Gabi-gabi, araw-araw kung nararanasan yung ganito. Then ayoko naman na uminom ng gamot ng paulit-ulit lang din naman. Bumabalik lang din naman. Papakita ko sa inyo yung video. Kaninang umaga lang to kuha. Kasi video ko nga para may pakita ko ngayon sa dermatologist. Then magre-request ako ng lab. Magpapa-lab test tayo para malaman natin. Kasi hindi na to biro eh. Nag-worry daw kasi marami ako napapanood. Mga chronic kidney disease, mga ganyan. Then yung iba minsan yung ibang sign nasa akin din, nakikita ko yung sarili ko, nararamdaman ko din. Kaya para wala na akong isipin, wala akong doubt or ano man nararamdaman ko, magpapa-check up na lang para wala nang question, malaman natin yung totoo. Tara, samahan niyo po kami ng team sa bayan ng Candelaria. Sa totoo lang, ng mga oras na ito, sinabi ko sa kanila na dapat itong araw na ito ay ilalaan ko sa sarili ko naman. Pero sabi ko, kapag mahaba pa naman ang oras, wag nating sayangin para makagawa tayo ng magaganda pang bagay sa mga tao na tinutulungan natin. So guys, dito na tayo sa doktor. So guys, sayang wala yung doktor ko dito eh, si doktora. Magaling kasi siya mag-check up. So babalik daw ng kailan? Wednesday, Thursday? Wednesday? Balik daw ng Wednesday. So sa kanya na lang ako magpapa-second opinion. Pero sa ngayon, kailangan ko talaga magpa-check up. Kaya pupunta na muna tayo dun sa mismong hospital siguro, sa United Doctors. Tara, punta tayo. May doctors hospital naman dito sa sa Candelaria. Doon muna tayo siguro. At least doon, nandoon na rin yung lab. Then if ever man, dito na lang ako kay Doc magpapa-second opinion. Dito nga medyo nang hinayang din ako kasi dito talaga sa doktora na ito gusto ko sana unang-unang magpatingin ulit sa pangalawang pagkakataon. Dahil nga nakita ko kung gaano siya kasinsir sa trabaho niya. Pero wala akong choice kung dito na ako didiretso sa mismong hospital na hindi ko alam kung ano ba yung sasabihin nila sa akin kapag pumasok na ako sa loob nito. Dito na tayo sa hospital, doctor's hospital. So nagpa-check up na ako dito dati pero ayun nga, yung nireseta sa akin gamot, ganun din, bumabalik din eh. Pagkainom ko ng 2 days, babalik na rin kagad. So wala, sobrang
Subok na lang ulit tayo. Tara, at least dito pwede na ako magpalab ngayon. Nung last time hindi kasi ako nagpalab, pero ngayon papalab na talaga ako. Sa mga hindi pa nga pala nakakaalam, ito yung araw-araw na dinadanas ko sa likod ng kamera. Sa mga gustong malaman kung ano yung pakiramdam, sagada oras na lalabas ito sa katawan ko. Sobrang init sa loob ng katawan ko at samahan pa ng sobrang kate na hindi halos maalis kahit pa ito ay kamutin mo. Ito yung klase ng sakit na hindi nakakahawa pero nakakainis dahil marami kang bagay na gustong gawin pero kapag ka dumarating na yung oras na lalabas to sa katawan mo, halos hindi ka na makapag-focus sa mga gusto mo na gawin pa. Hi guys, update tayo. Ngayon po ay tapos na ako magpa-CBC. Eto na, turuan na tayo. Then antayin ko daw yung result antayin ko daw kasi yung ibang test hindi sa akin magagawa kasi nga hindi naman ako nag-fasting. So importante pala nag-fasting dapat. So babalik ako bukas pero sa ngayon antayin ko tong result tapos tingnan ko kung ano sasabihin pa nila sa atin. Si Rans, tapos ka na Rans? Tapos ka na? Asa bukas na yung results? Bukas? Asan sa'yo? Papel mo saan? Wala, yung ano lang ito, resibo. Resibo. Okay. So tapos na si Rans. Ako na lang, magantay-antay tayo dun sa waiting area nila. Tara. Dito nga medyo kinakabahan ako sa pwedeng maging resulta. Kasi nga marami pa talaga akong gustong gawin sa buhay. Marami pa akong pangarap para sa pamilya. At alam kong kailangan pa nila ako. Kaya sabi ko, nagpipray ako ng mga oras ito na sana naman nagkakamali ako sa kung ano yung sakit na iniisip ko. Guys, palabas na kami. Tinabot din kami ng ilang may isang oras ba tayo nagantay? Wala, meron na. May isang oras kami nagantay dito sa result at nasa akin na yung result. At ibabalita na lang natin to kay Commander pag-uwi guys. Pero ngayon, may binigay naman ding reseta, so bibilin muna natin tong mga gamot na to. Daan muna tayo. Result na tayo na pinangahawakan ngayon, at least alam na natin yung totoo at hindi na tayo laging sa palaisipan kung ano yung nararamdaman. At least ngayon may malinaw na sagot sa atin yung doktor. At si Rans naman yung kanya, yung x-ray ni Rans ay bukas pa makukuha. Then si JM wala namang pina-check up. Wala ka mong papacheck up, sigurado ka JM? Wala naman. Wala? Sigurado ka? Oo. Wala naman daw pa-check up si JM. Kami lang ni Rans yung pa-check up sa ngayon. Kasi sabi ko nga, ang hirap kapag hindi mo iniintindi yung sarili mo guys. Pagpapabayaan mo lang talaga. Yung puro ka trabaho. Parang nangyari sa pinsan ko, puro siya trabaho. Hindi na naiintindi yung sarili niya, ganyan. Ang hirap kapag magkakaroon ka na ng sakit. Doon ka na mapaisip na dapat pala inalagaan mo din yung sarili mo or tinalaanan mo din ng pansin para ma-check up, malaman mo kung ano nararamdaman mo ng maagapan, ganyan. Parang kagaya nito sa akin, sobrang tagal lang nito, 1 taon na. So right, so ngayon, di ko alam, di na yata kami aabot, alas 3 na ng hapon. Dapat pupunta pa kami ngayon kay Nanay Minerva, pero mukhang kulang na sa oras, kaya bukas na lang siguro, magre-rescad na lang kami. Ngayon, intindi muna namin itong mga kinakailangan bilhin para sa sarili. So tara, samahan niyo muna kami sa pharmacy at bili tayo ng mainom natin ng gamot. Okay guys, so ngayon ay bibili muna kami ng gulay kasi bawal na ako dun sa mga gulay na lang muna tayo para kahit paano, kahit na may ganito tayong nararamdaman man, baka haba-haba naman yung buhay natin kapag gulay-gulay yung mga kinakain natin, di ba? Kaya ikaw Rans, kumain-kain ka ng gulay, mag-diet ka na Rans. Kakain naman ako. Ha? Kakain naman ako ng gulay. Mag-gulay-gulay na tayo. Maganda. Ikaw Rans, kailan mo plano mo bang magpa-opera? Hindi ko pa Pag-iisipan mo pa? pinag-iisipan ko pa. Kasi kailangan pag-isipan mo mabuti, hindi basta-basta. Hindi basta-basta.
Kaya dapat talagang may solid ka na decision kasi si Rans ay dun sa nararamdaman naman niya ay kaya hindi pa siya na-operahan hanggang sa ngayon kasi syempre pinag-iisipan mabuti yun, hindi naman basta lang sabak ka ng sabak, di ba? Dapat pag-isipan muna yun. So ayun, nakakatulala yung mga ganitong pangyayari. Oh. Ang mata ko. Kailangan ingatan yung kalusugan kasi kapag kakalusugan na natin yun, nagkaroon ng problema. Yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo na magagawa yan. Di ba? Kaya Nagpursige din tayo gawa sa nangyari sa pinsan natin eh. kaya din kaya din kami nagiging ganito sa gusto naming magamot lahat ng may nararamdaman namin kasi nga yung nangyari sa pinsan namin na hindi niya napagtuunan ng pansin yung kalusugan niya ano yung nangyari? Parang naging aral sa atin yun. Naging aral, naging lesson learned dun sa nangyari na yun. So, dito na kami sa bahay at ibabalitan natin kay Commander tong resulta. At syempre sana hindi naman siya mabigla. Ito talagang buhay. Check mo nga kung better ka na. Okay. Si Mami. Taas. Tara. Tara tayo. Kakalungkot. Ito yung resulta. Kalungkot. May resulta na? Tinatanggal. Positive daw sa chronic kidney disease. Kung ano-ano ka, babe. Di ba sa'yo mo? Hindi ka naniniwala. May sakit daw kung ganun. Chronic kidney disease. Dapat pala hindi ko pinatagal ng ganun katagal kasi ano na to di ba? Mahigit isang taon na. Mahigit ba? Mahigit isang taon na ba? Huli ko itong naramdaman 2020 2025 pagpasok pa lang. Yung ngayon 2026 na. So halos mahigit isang taon na nga pala guys na nasakit. Ito nakunan ako ng dugo. Kanina. Kaya kailangan alagaan ng sarili para di magkasakit. Ano daw ang dyan? Ano? Gagawin? May binigay naman na na gamot pero kung sakaling wala talaga may mga ibang pwedeng gawin daw, magbabalik daw dun sa ospital. Sinungaling ka, babe. Wala naman result dito. Yan dito. Nasaan? Diyan, sa likod. Ito yan, ito. Likod na. Nasaan dito? Nasaan? Wala naman. Nakasarap ako nito. Alam ko na yan. Ito, wala naman dito yung test. Wait. Wala namang result dito. Diyan nga. Diyan, tinan mo dyan. Bakit nagtatawa ka? Paano alangan naman maging malungkot pa ako. Kung ano-ano ka, babe. Ano daw yung totoo? Chronic nga. Alam, mamaya nagkakatotoo yung sinasabi mong ganyan. Chronic. Baka chronic. Sinungaling. Wala naman. Immature ka daw. Totoo, immature yan. Wala. Wala man dyan. Sinungaling ka. Mababasa na sana dyan yung ano niya. Mga bayarin lang yun. Mga gamot mo na ito. Si Tirisin, allergy, pang-allergy. Ako pasarin mo. Mga gamot na yan, Ano yan, allergy ka? So, paliwanag natin sa kanila kung ano yung naging resulta nung finding sa akin. So, tara, kwento ko sa inyo.
So, babahagi ko sa inyo yung maiksing story about sa sakit ko na nararamdaman. So, nakita nyo naman sa video kung ano yung sakripisyo o dinadanas ko talaga araw-araw. Pero hindi ko yan pinapakita sa vlog, although kahit na nasa mismong vlog kami, hindi ko yan pinapakita o hindi ko iniinda na lang yung sobrang init na nasa loob ng katawan ko at sobrang kati kapag kami ay nag-vlog. Kasi nga ayaw kong ipakita na ako ay may nararamdaman. Gusto ko ipakita na tayo ay malakas na tumutulong. Pero sa likod ng camera ay gada pauwi na kami, nasa bahay, talagang sobrang as in hindi mo na alam kung saan mo huhugutin yung sobrang init na nararamdaman mo sa loob ng katawan. Alam mo yung pakaramdam na ganun kapag kumate siya talagang as in sobra talaga as in nasa loob ng balat mo. Then sabi ko ito 1 year ago nga, sabi ko buhay pa yung nanay ko, sinabihan na niya ako na Mac, ipatingin mo na yan, huwag mong baliwalain yan. Nagpatingin ako isang beses nung nag-vlog nga ako, kaso nga lang dumating yung time na nakilala natin that time si Ate Ninya at sobrang naging busy tayo, hindi ko na naasikaso yung sarili ko. Hanggang sa sinasabihan na rin ako ni Commander, asikaso yung sarili mo kasi paano ka tutulong kung may nararamdaman ka din. Sabi ko, kapag ka may oras, laging ganun lang yung sagot ko. Kapag ka may oras, sige, paglalaanan ko ng oras yung sarili ko kapag may oras. Pero dumadating talaga yung time na sobrang busy talaga hanggang sa nakakalimutan ko na, binabaliwala ko na lang. Then kapag nagkaroon man ng oras ay ilalaan ko na lang para sa pamilya, igagala ko sila, ipapasyal ko sila, gagawa ng mga memories kasama sila. Kaya talagang umabot ng ganito katagal bago ko ulit nasundan na ipa-check up tong nararamdaman ko. Then sobra talaga akong na-stress nito mga nakaraang araw kasi nga simula nung nawala yung pinsan ko, nagkaroon ako ng isipin na what if chronic kidney disease nga yung tumama sa akin. Dahil nagkaroon ng panahon na sobra akong uminom ng antibiotic, as in ginagawa ko siyang para sa alam mo ginagawa ko siyang gamot sa lagnat, para lang na every 4 hours umiinom ako ng antibiotic para lang makapag-vlog kasi sobrang sakit that time ng ngipin ko. Then hindi ako makapag-vlog, hindi ako makapag-focus, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kinakausap ko. Then para lang magawa ko yun, umiinom na lang ako ng antibiotic every 4 hours. Then ayun, iniisip ko na baka yun yung naging isa sa problema ko kaya nagkaroon ako ng problema sa kidney. Then sabi ko nga, natakot ako. Kasi nitong mula mamatay yung pinsan ko, minuto o oras na makikita ko yung mga anak ko, iniisip ko paano na sila, kung tatamaan ako ng ganong sakit, paano kung kunin agad ako ni Lord na maaga, paano na sila, paano na yung mga pangarap ko pa na memories na gawin namin, paano na yung mga pangarap ko para sa kanila, paano ko nagagawin yung mga bagay na yun. Then, ayun nga, hanggang sa sabi ko kay Commander, sige, paglalaan na ako ng oras para sa sarili ko. Kaya na-out of focus din ako guys sa mga ibang gawain, kagaya kay Ate Ninya, yung pagpapacheck up niya. Isa po yun sa nagpawala sa akin sa focus na gigising ako ng umaga, iisipin ko yung nararamdaman ko, iisipin ko yung tinutulungan ko, hanggang sa naghahalo-halo na silang isa, di ko na alam yung gagawin minsan. Kaya ngayong araw talaga sabi ko, ilalaan natin to, mag-asikaso tayo ng sarili natin, asikasuhin natin sarili natin para wala rin akong tanong kung tatamaan man ako ng chronic kidney disease na yan, dahil lahat ng sintomas na nakita ko online sa Google, nasa sa akin yung iba doon, kaya natatakot ako. Then sabi ko nga kanina, kung ano man yung magiging result, tatanggapin ko, pero kung may solusyon pa, gagawin ko ng solusyon para humaba pa ang buhay, para marami pa tayong magawa, natulong. Then ayun na nga, pagdating kanina, medyo kinakabahan ako nung nasa ER na ako pumunta eh. Nasa emergency na talaga ako dumiretso. Para if in case ano sabihin nila, confine ka or something, anong kailangan gawin, sige. Bahala na si God. Pero yun nga, dumating naman yung point kanina na sinabi sa akin nung na-check yung dugo ko, sabi sa akin, ano bang concern mo? Sabi ko, gusto ko lang pong malaman kung ako po ba ay may problema sa atay. Dahil ako po yung nag-worried dahil sa mga nararamdaman ko na ito. Pinakita ko yung videos ko na yung pamamantal ko. Then sabi nila, sige, kung may worried ka, may doubt ka, may question ka, para mawala yan, magpa-lab test ka. Then tinest ako kanina. At ayun, sa awa ni God, guys, thank you kay Lord kasi binigyan niya tayo ng part niya tayong binunutan ng tinik
na yung palang nararamdaman ko ay hindi about sa aking kidney. At sa awa ng Diyos ay pinoprotektahan niya pa rin yung kidney natin doon sa mga panahon na talagang as in, hindi lang 2 weeks ako umiinom ng antibiotic na every 4 hours iniinom ko siya. Hindi lang 3 weeks yun. So thanks kay God kasi binigyan niya pa tayo ng pagkakataon para makatulong ng mahabang panahon. At itong nararamdaman ko ay allergic daw sa init at lamig. Ito yung hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kapag hindi ito naalis. Kasi talagang wala, magtitiis na lang ako na ito ng ganito. Hindi ko naman pwedeng i-maintenance yung gamot na ibinibigay. Ngayon, binigyan ako for 7 days at kapag hindi daw nawala, ay kinakailangan ko na sa dermatologist pumunta. So yung kaninang pinuntahan ko, derma yun. Yung unang doktor na may handle sa akin, dermatologist yun. Siya nga yung gusto ko na mag-check sa akin din kasi nga alam ko mabusisi sa akin nung check-up niya ako. Kaya gusto ko siyang yung mag-check sa akin. Then, after 7 days ito, papunta ako sa kanya kung hindi mawala sa iniinom kong gamot na nareseta kanina. Then, dun ko naman malalaman kung ano yung isasadya sa akin ng dermatologist. Pero sana, para hindi ako na-out of focus sa mga bagay-bagay, mawala sana itong nararamdaman natin na to para yung sa ganun ay mas magawa ko yung mga bagay-bagay na pwede pa nating may tulong sa mga kababayan natin. Kasi ayun lang naman yung purpose ko eh. 2 lang naman. Kaya ako pinapalakas yung katawan ko para sa pamilya at para sa mga tinutulungan. Yun lang naman, para magampanan pa natin yung mission natin sa buhay na binibigay sa atin ni God. So yun, thanks kay God. At dahil yun nga, sabi ko kanina ay nawala na yung agam-agam. Yun, yung agam-agam na iniisip ko araw-araw. Kanina, pagising ko ng umaga, tinitingnan ko si Cairo, sabi ko, paano anak, kung may sakit akong ganito ganyan, nasa isip ko lang, paano na kayo? Pero sa awa naman ni God, alam niya pa na marami pa tayong responsibilidad dito sa mundo. Kaya binigyan niya pa tayo ng pag-asa, di ba? So yun lang, sana sa lahat ng mga panood ng video na to, kaya ako rin to ginawa, alagaan po natin yung sarili natin, mahalin natin yung sarili natin, bigyan natin ng oras ng sarili natin, huwag natin tanggalin yung ehersisyo, gaano man tayo kabisi sa trabaho, gawa natin ng paraan. No excuses sa exercise. Walang excuse dyan. Kaya dapat natin gawa ng paraan yan. Para din sa sarili natin yan. Ang pinaka-the best na investment ngayon guys ay ang katawan natin. Sabi ko nga ng pinsan kong pumayapa na nag-uusap kami last time na hindi uso sa panahon ngayon ang sobrang magpayaman. Ang importante sa panahon ngayon ay magandang kalusugan. Yun lang po at maraming salamat sa inyo lahat. God bless po. Nawa ay lahat tayo ay matuto din sa ginawa kong video na to. At ang tubig ay number 1 na magbibigay kagandahan sa pakiramdam natin. Kaya huwag natin yung tatanggalin, huwag natin katamaran ang pag-ihi kasi mati kapag uminom tayong tubig may ihi tayo. So okay lang yun, ganun talaga, para din naman sa atin yun. So maraming salamat ulit. Muli Marcos TV Channel, salamat sa inyo lahat. God bless po and ingat po kayo palagi. Ingatan ng sarili, ingatan ng kalusugan. Salamat po. Allergy sa lamig at init. Naya ka kagad ay. Pag totoo, iyak ka niyan. Pag totoo, iyak ka niyan. Sabi na mo, mababalo ako ng maaga nito. Hindi man basta-basta yun. Yung chronic sinasabi mo. Magda-dialysis ka niyan pag ano. Kaya nga, yun nga yung problema dun kapag ka nagkaroon ka ng chronic kidney disease, hindi mo na magagawa yung mga bagay-bagay kasi nga hindi ka na pwedeng lumayo kasi sa isang linggo lagi kang mayroong dialysis na kailangan gawin ka, hindi biro. O yan daw ang kailangan ko inumin. Si Dire, ano to, pang ano, antihistamine, pang allergy. Kung sakali daw na, ano nyo inumin ko dito? O ito, kung sakali daw sa umaga, kung may lumabas sa akin, inumin ko daw to. Kung mayroon lang lalabas sa umaga. Pero yan, kailangan ko ubusin in 7 days. Tapos kung di mawawala, Ito pang allergy din to tong... pinababalik ako pero sa dermatology na daw. So kanina nagpunta akong derma, wala si doc yung nagtingin sa akin. May next week na lang. Pero yan, kailangan ko muna inumin yan. 4, 6, 7, pang 7 days. At malimutan mo na naman. 7 days nga. Eto, Yan. 5 tablet. 10. Pero yan, kung sa umaga lang, kung may lalabas. Pag wala Hindi naman. naman siguro kailangan inumin.
So nag-worry talaga ako kanina, sabi ko kung ano yung lalabas sa resulta, di tatanggapin natin, at kung kayang gawa ng solusyon, di ka gawa ng solusyon. Buti na lang ganun din yung naging resulta talaga. Kasi kung hindi, ako, magiging limited na tayo sa mga pwede nating magawa niyan. So, yun nga. Yun na lang Tsaka kailangan ko. ganun kinamatay yung isang vlogger na kasama natin. Yung Yung isang vlogger baga. kidney. Yung kidney, ano baga? Kidney, yun nga. Chronic baga yung Oo, si Brother Paspa. Oo. Chronic baga yun sa kidney. Yata hindi nagagamot. Tama. Yata hindi nagagamot ko, pero nagda-dialysis din yung ibang nagagamot. Dialysis nga yun. Hanggang sa namamayat na ano, bagsak na yung katawan mo, ganyan. Oh, ito, inumin mo para mawala. Gulat ka. It's a prank. Lagi kang nagpa-prank. But mag-thank you na lang tayo kay Lord, at dahil mali ako nang iniisip. Kasi natatakot talaga kami. Sabi namin baka nga gano'n na yung nararamdaman ko. Sabi ko nga wag naman sana. Kasi ngayon ko lang naintindihan yung kahalagahan ng kalusugan. Kasi dati kung ano lang makain, sige na, pwede na yan. Ngayon, naiisip ko na nito mga nakaraang linggo lang kami mas nagiging sa sarili namin, na mas magkain ng gulay, mas dalasan yung gulay kumpara sa mga fast food, ganyan. Then yun nga, nung nag-swimming kami, may mga fast food doon, wala naman kaming lulutuin doon, wala naman kaming kaya sabi namin, babawi na lang kami pag uwi dito. Then limited lang talaga, hindi kami kumakain na sobrang dami ng fast food, yung mga lang. Then yun, kailangan talaga exercise, dapat. Then tubig, laging tubig ng tubig. Tubig talaga. Number 1, para mabahaba yung buhay natin. Kaya sa totoo lang ako, kagaya kanina umaga na siyempre hindi mawawala sa isip mo na paano kaya kung may ganito ako, paano na yung paano na maitutuloy yung mga obligasyon sa bata, mga ganun, naiisip ko rin pero siyempre pa rin tayo ni Lord na hindi ganun yung maging resulta ng natin, ng naging pa-check up natin kanina. Yun, happy naman dahil kahit na paano may ganito man tayo, at least hindi yung sa iniisip natin. Ayon nga sa mga eksperto na doktor sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, ay pabata ng pabata ngayon ang tinatamaan ng sakit na chronic kidney disease. Kaya't sana ingatan natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na't higit ang ating mga anak sa ating mga kinakain.